Sa speaker, may ballpen ba lahat? May ballpen? Hindi ko napakilala ako. Sulat yung pangalan ko ha. Okay, kung nasa likod, ito ha. Kasi ang unang bigyan ko ng certificate dito sa harapan. Dito sa harapan, mapalink covers. Pag nandito ko sa harapan, dilipat, una kong mabigyan ng certificate. 3 minutes, after 3 minutes, hindi natapos ang bigyan ng certificate, yung bandang likuran. Balik na lang kinabukasan. Wala certificate. No? Ma'am, ikaw dyan ka lang, ma'am. Upuan ko yan din eh. Bawi ka na dyan, ma'am. Mas maganda dito ka mo sa harapan. Kasi hindi kita makita para nasa dilim ka eh. Search ka. Sige mo. Gusto mo ako mag-charge? May charger dito. Ang bilis mag-search. Ito. Dito, ang dami. Oh. May masama pa akong sinabi. Wala akong sinabing masama. Okay, ganito. May inantok pula. Inantok. Sa part ko naman, pabayaan ko lang kayo na antukin ka ng antukin. Matulogin ka ng patulogin yan. Pero tingnan natin kung makakatulog ka. Kasi sa part ko, pilitin mo matulog, hindi ka makakatulog. Maniwala ka sa akin. Pero may part ako, na pag narinig mo na sa akin, no? Gustuhin mo mang tumawa na naman, ang problema, hinahatak naman ng antok ang iyong mga mata. Bakit? Dahil sa mga narinig niyo sa akin. Kasi ang part ko ay iba. Yung part ko, iba. Eh, Ma'am Sandra Lynn, ayun, hindi pa tapos. Tapusin niyo pa mamaya. May natutunan ba kayo? Okay naman, may natutunan ba kayo? Okay. Kumusta? 100% naman ang excitement. Okay naman. Kaya ang problema, pagdating ng part ko, after ko mag-talk, yung 100 na excitement, naubos. Kaya lagi ko nagtatanong, ano, tuloy pa ba o hindi na? Kasi, tuloy na lang kasi isa, mura na talagang mapasukan ng trabaho. Sa Pilipinas, hirap kayo maghanap ng trabaho, no? Sa inyo, sa akin madali lang. Pintuan pa lang, pagkatuko pa lang, yes sir. Hindi pasok na kayo, magkano ang sweldo, sabi ko 60 din. Ayaw din. Kasi mo nang pambayad ng 60 din. Di ba, kaya mag-abroad na lang, no? Okay, ang pangalan ko, ito na. Ready na ba? Problema, ang iba, nagpakilala na ako, hindi pa rin may isulat-sulat pangalan ko. Tingnan natin kung may isulat yung pangalan ko. Itong pangalan ko. Pangalan ko. Bayan Mrs. Sam Garbo sa tagapagsalita ng may Papidus Maria Saranay. Nandito rin po kami ang ibaratatan ng Mrs. Sam. Pati na dito kami dito sa napag ng mga services para sa inyong ibaratatan ng Mrs. Sam. Ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya. Inyong malalaman ang buong detalye sa akin pagbabalik. Tanong, naisulat mo naman hindi. Bakit? Mabilis ba? Mabilis ako magsalita. Ang tanong, anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Matagalan. Sanay dito sa matagalan eh. Okay, kasi tama. Matagalan. Kasi pag matagalan, ma'am, marami kang matutunan. Dito pa lang, habang ako'y nagsasalita, feel mo kung ano nangyayari sa iyo. Tama? Feel mo. Paglabas mo dito, may natutunan ka. Kaya pagdating mo sa labas ng bansa, no? May problema man, pag nai-apply mo, malaking bagay para sa iyo. Kaya ako na dito, just in case of emergency. Consider, Sam Carbajosa ng Amipa Pidos. Sino ang mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad. Taas ang mga kamay. Thank you. Kunti lang. 4 lang ang ex-abroad. Kung mating mata, kung makita ko lang sa magating mata ko. Yung, naano kanina ng kahoy. Okay. First timer, taas yung mga kamay. Mas marami. Ang ex-abroad, 4. First timer, 5.
Ano mas marami? 4 or 5? 5. Hindi na ako nagbibilang. Nung wala pang lockdown, nagbibilang ako. Maganda pang sahod ko noon eh. Ngayon, wala naman akong sahod ngayon. Hindi na ako nagbibilang. Bakit? Wala na akong sahod, pahirapan ko pang sarili ko, tama? Ano, hindi yun. Ano? Wala na po pasahod sa akin. Sabi ng iba, ba't ka nagtrabaho sir? Siyempre, naawa lang ako. Tinatawagan na lang ako. Kaya ako nandito ngayon. Concentrate. Abroad. Kung kunti lang kayo, pero dapat kayo ang bida ngayon. Kayo ang bida. Magtatanong ako sa mga abroad. Ang sagot nyo lang sa akin, masarap lang. Ha? Or hindi. Kasi ang tanong ko, masarap ba buhay o OFW? Hindi. Kaya ang sagot nyo sa akin, masarap lang or hindi. Okay? Ngayon, magtanong ako. Isigaw nyo, siyempre, kunti lang kayo, abroad. Parinig nyo sa mga first timer. Tingnan natin. Kasi sa part ko, dito mo malalaman kung gaano katibay ang loob mo. Dito mo malalaman. Dito mo malaman kung gaano ka interested, no? Sa iyong pag-abroad. No? Kaya magtanong ako, abroad, masarap buhay, OFW hindi? Sagot. Narinig nyo? First timer. Sabi ng mga abroad, hindi. Ang iba nahiya pang sumagot. No? Kasi baka mabuking. Baka sabihin, bakit ka nag-abroad-abroad, hindi pala masarap buhay. Sa araw-araw ko na pagtatanong dito, ganun talaga ang sagot ng mga ex-abroad. Hindi. Lalo na kung marami tao dito, halos kalahati ang sumagot, hindi! Kaya nung marinig ng mga first timer na hindi, ang pumasok sa kanilang isipan, ha? Bakit hindi? Kaya minsan nagsisikuhan na, ikaw, tuloy ka ba hindi? Kasi bakit? Dahil sa narinig ng mga kasibutan. Kaya ako na dito, just in case of NBC. Ang pag-usapan natin, mga mahalagang bagay na dapat mong malaman. Na hindi mo alam noon, ngayon malalaman mo. Ex-abroad, magtanong, ex-abroad na 20 years, sir, masama sa meron? 20 years, 15 years, 10 years, meron? 10 years, ex-abroad si sir. Sir, nagpidos ka noon nung umalis ka? Nung magpidos ka noon, nakita mo ba ako sa pinagpidosan mo? Hindi. Hindi. Tama ang sagot mo. Hindi niya ako nakita. Sino ang magkagabot? Ano ito? Isang sagot lang. Oh. Ngayon, sir, kamusta? Okay na ba? Nakapag-ipon ka ba nung magtrabaho ka sa labas ng bansa? Investment, sir. Investment, ano? Scam? Ano? Bahay, sir. Bahay doon. Wow. Gusto ko pa ako, sir, sa loob ng 10 years. Nakaroon ng bahay doon pa, no? May anak, sir? Okay. May asawa? Ilan? Isa lang din. Kaya pa rin ngayon. Yan ang mga mapagkatiwalaan na asawa. Kaya ma'am, ex-abroad, first time yan? First time? Okay. Abroad ka talaga. Abroad ka ma'am. Okay. First time. May anak? May asawa? Wala din. Yan ang hinanap ko. Dahil pa, mag-abroad ka, wala kasi kadalasan nag-abroad, may asawa, may anak. Pag buhay sa Pilipinas, wala na si Mr. No. Tapos wala na si Mrs. Kasi nasa bisihan ng iba. No. Kasi sa mga seryoso dyan, seryoso ka dyan. Okay, tuloy-tuloy.
Mrs. Bakit ka nagtatanong? Gusto ko rin malaman. Di ba? Dahil alam ko na, sir, kahit paano may natutunan, may ano ka, may naipon ka. Sana lahat gayahin niyo, sir, may naipon. No? Ayun, bahay, lupa, pila, no? Asawa sila pa rin, no? Ngayon, ito mo, sa bro, may naipon. Kahit pa paano natapos yung 2 taong kontrata. Okay. May naipon. Wala. Kasi 2 years pa. Ang trabaho mo sa ano? Yes. Ngayon, ganun pa rin. Later ka na. Bakit? Ayaw mo na mag-DH. May naging karanasan ka na. Ano ang naging karanasan mo nung sa buhay sa labas ng bansa bilang isang DH? Saudi ka man? Ha? Saan? UAE. Hindi ba okay yung employer mo nun? Hindi ba okay yung employer mo nun? Yung employer mo noon. Okay ba? O hindi? Bakit umayaw ka na? Yung mga kasamahan lang po, yun lang problema. Kasi marami po kami. Marami kayo doon. Anong ginawa ng mga kasamahan mo? Pinagtutulungan ka? Ha? Hindi. Parang pinagkakaisahan ka mga ganun. Ha? Hindi ka pinapatulog? Pinapatulog naman po. Kaya lang po mga 2 oras ganun lang po. Kasi araw-araw kami dumaan. 2 oras. Hirap talaga pagtrabaho ng DH. 2 oras, no? Ano ka, robot? 2 oras lang, no? Ganun. Napag-usapan yan dito kanina, di ba? Sa contract. No? Ganun po yun. Kung 2 lang oras ang tulog mo, masarap buhay mo, hindi. Hindi. Kaya nag-abroad si ma'am ngayon, cleaner na. At least, kahit papano, kunting level up naman, no? Okay. Ngayon, tuloy-tuloy na, ha? O sinong doktor dito? Nurse. Nurse, thank you, ma'am. Thank you, at least nurse kayo. Teachers, meron? Teachers? Okay. Teacher ka rin, ma'am? Dito ka nga, ma'am. Ma'am, nag-resign ka as teacher. Ayaw mo na mag-teacher. Ikaw, sir, teacher din. Resign. Abroad na lang. Bakit maliit magsahod sa Pilipinas? Ha? Maliit? 32,000? Ilang taon ka sa as teacher? Ilang taon? 5 years. 5 years. Okay. Ngayon, in-applyan mo, teacher pa rin doon. Okay. Sir, sino pang isang teacher diyan? 2 eh. 2, 3. 3 ba? Okay. Ma'am, ikaw ilang taon na experience mo sa labas ng bansa? Dito sa Pilipinas, as teacher. 5 years din. Resign din. Mag-abroad na lang. Okay. Sir, 2 kayo. Kayo ang sasagot sa katanungan ko. Your profession is education. Tama? Your course is education. Your profession is teacher. Tama? Sir, what is education? Sagot, sir. Ma'am, what is education? Nahirap sagutin, no? What is teacher? Di ba, sir? What is teacher, ma'am? Ako lang sasagot. Education is a continuous process of learning. Sir, teacher is a noble profession of the universe. Bakit po lang? Yung course nyo is course ko. Kaya lang, iba ang napasukan ko. Lahat na napasok
yung pinasukan ko ngayon na trabaho, ang estudyante ko, yung mga professional, non-professional, hindi man nakapag-aral, naging estudyante ko. Bakit kaya? Sila mga OFWs. Tama? Kaya, sa trabaho nyo, dahil kayo mga OFWs, kayo ang tinatawag na tunay na mga bayani. Kaya sa pagiging bayani, dapat pantay ang pagtingin sa kapwa. Hindi ibig sabihin, mataas ang pinag-aralan mo, mataas ang profession mo, mataas ang degree mo, yung nasa baba, kailangan mas lamang kayo po. Pagdating sa usapang OFW, pantay kayong lahat. Kaya dapat walang diskriminasyon pagdating sa labasan. Say, ganito ka, hindi sila ako. Nurse ako, ganito ka lang. Ay bakit yung kapatid ko, construction worker, nakapag-girlfriend na nurse? Si Maki ang sabi niya. Sabi ng nurse doon, Sir, kaya ka naman. Alam mo, sa totoo lang, pag-uwi ng Pilipinas, dalawa sila. Nagka-relasyon. Problema. Si nurse at saka si yung kapatid ko pa rin may asawa. Kaya broken family. Kaya dapat, yan ang iwasan ninyo, ha? Kasi mahirap kung dadala ka sa tukso. Nakita mo lang, makapal ang gel ng buhok, natukso ka na. Kaya ngayon, dapat alerto kayo. Pag-usapan natin ngayon, Mr. Sam, tuloy mo na. Okay. Ang oras, naka 10 minutes na ko. Kailangan sa loob ng 15 minutes, tapos ako kasi i-surprise ko si Ma'am Sandra din. Okay. Ngayon, sana hindi mabawasan ang inyong excitement. Umpisahan ko na. Ang pag-usapan natin, yung naayon sa batas, na dapat ang isang OFW, bago umalis, dapat dumaan sa tamang proseso. Okay? Kaya tuwing may nangyari sa'yo, pag nagtanong ako, magbawas ako ng 20%. Okay? Ngayon, ang tanong, sino ang nakapag-signan ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-signan ng kontrata, taas. 8. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 9. 2 bisis ko magpataas ng kamay. Mayroong hindi tumataas ng kamay talaga. Ang tanong ko sa hindi tumataas ng kamay, ano kayo? Sabi ng iba diyan, mga pilosopo kasi, pakialam ko sa'yo. No? Okay, kasi hindi maiwasan, mayroon talagang mataas ang pride. Kasi isip ko lang, pakialam ko sa'yo. Oh, tanong ka ng tanong. Okay. Dahil, bakit ka nagtatanong, Mr. Sam? Gusto ko lang malaman. Dahil alam ko na, ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpilos, dapat siya nakapag-sign na ng kontrata. Guys, nasa batas ang pag-usapan natin. Dapat ikaw ay nakapag-sign na ng kontrata. Dahil, ang iba, hindi pa nakapag-sign ng kontrata. Magbawas ako ng 20% sa excitement mo na 100%. Ang natira sa excitement mo ngayon ay 80%. Concentrate. Tingin sa akin. Tingin sa akin. Pag-aralan mo ng maigi yung sinasabi ko. Ganon ba? 80% na lang? Yes. Kasi yan ang nasa batas. At dapat, after mo magpidos, sisiguraduhin na ikaw ay makalis na. Bakit? Hindi ka lang nakapagpidos. Hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata. Ang iba dyan, no? May sinusunod na batas na dapat ang isang OFW mulang nag-apply at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat wala na siya sa Pilipinas. 60 to 90 days, ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan, mulang nag-apply ka at nabisahan, dapat wala ka na sa Pilipinas.
Sabi ng iba dyan, ganun ba? Bakit kami? 10 months na nandito pa rin. May ibig sabihin, another 20% naman ang mababawas doon sa excitement mo na 80%. Ang natira is 60%. Concentrate. Tingin sa akin. Huwag sa katabi, huwag sa cellphone, huwag sa labas. Kung hindi sa akin. Ang natira is 60%. At dapat bakit kailangan makaalis ang isang OFW? Kasi hindi rin siya nakapag-sign ng kontrata, hindi rin siya nakapag-pidos. Ang iba niya nakapagbayad na ng placement fee. Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, ha? 1 month salary? Bakit sa amin sobrang laki? May ibig sabihin, another 20% na naman ang ibabawas ko doon sa 60% na excitement mo. Ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad ka, kasi normal lang magbabayad ka ng placement fee. Mayroon yung iba, salary reduction, no? Pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall, hotel o restaurant? Wala sa nabanggit ko na lugar, dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, ha? Agency? Bakit kami sa Jollibee? Normal lang. Another 20% naman ang ibabawas ko sa iyo. Ang natira is 20% na lang. Sabi ng iba dyan, hindi kaya kami sa loob ng Jollibee. Sa GCash kami nagbayad. Problema hindi. Bakit ko nabanggit yan? Kasi marami mga teachers last year ang nagpadala ng bayad doon sa GCash. Magkano? 280,000 bawat isa. After magbayad, nung mag-follow up, punta kayo dito sa bahay ko. Di ba nakapunta na kayo sa bahay ko sa Las Piñas? Pumunta kayo dito. Mag-follow up kayo. Pagpunta, wala pala doon. At large na ang kumuha ng pera. Nakatransaksyon lang ang suspect sa social media. Kaya dapat ingat guys. Dapat, pag nagbayad ka sa loob ng agency. At dapat, anong meron pag nagbayad ka? Dapat, mayroon kang kaukulang resibo. Sabi ng iba, patay tayo. Wala tayong mga resibo. Dapat may resibo! Tama? May resibo. Oh. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko, wala nang natira sa excitement mo. Ang tanong, tuloy hindi. Tuloy hindi. Mayroon nang hindi tutuloy. Oh. Guys, sa narinig nyo sa akin, hindi ko banggitin upang tatakutin kayo. Binanggit ko. Ang purpose ko, malaman ninyo. Dahil sabi ng uwa, sabihin ang totoong mga pangyayari na nangyari sa loob at labas ng bansa para magiging aware ang mga OFWs. Bakit? Pag hindi nagiging aware ang mga OFWs, sayang ang pag-a-apply ninyo. Tama? Atin ka ng atin ang pidos. Ang nangyari, ilang buwan ang naghintay, hindi pa rin nakaalis. Kaya ang nangyari, pidos ng pidos. Puro na ng pidos, puro na certificate, puro graduate. Wala pa rin nangyayari. Ingat guys. Bakit? Binanggit ko yan kasi sa ngayon wala ng tigil. Mga OFWs, alam nila na paalis at talagang interesadong alis, no? Hindi pa nakaalis, hiningian ng pera. Kaya dapat pang nagbayad sa loob ng agency, no? Nangyari sa'yo sa labas, i-inform ang inyong agency.
para hindi sila madamay. Kasi maraming gumagamit ng pangalan ng agencies na kung saan ang pakay lamang makapag-convince ng mga aplikanteng OFW para makaalis kuno. Pero ang purpose lamang makakuha ng malaking halaga sa mga nais mag-abroad. Malinaw? Tanda na. Sa mga nabiktima ng mga illegal recruiters, mga scams. No? Walang pinipili. No? Basta may pira ka, pag kumagat ka, madadali ka. Ingat. Kaya kung ikaw, biktima, sa labas, i-inform mo ng iyong agency. Bakit? Yung nabanggit ko anong batas. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Mr. Sam, bakit alam mo yan? Kasi yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Kaya kung bakit habang ako'y nakatayo dito, panay-ikot ang kamera ko. Kasi bakit? Pag once na iyan ay biglang nag-blink, natapatan ka ng kamera ko, ibig sabihin, ikaw ang hinahanap ko. Wala naman. Parang wala naman. Mga kahawid lang mayroon dyan. Wala naman. Kaya noon,